Ilang grupo ang nagprotesta sa tanggapan ng Department of Health para tutulan ang no home birthing policy. Bagamat halos 5 taon na mula na ipatupad ang naturang department order, naalarma raw ang mga demonstrador sa pagpapakulong sa mga komadrona at sa pagpaparehistro sa mga sanggol na isinilang sa bahay. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Isay Reyes. Isay! Maris, kanina nga ay nagkaroon ng kilos protesta ang ilang grupo dito sa harapan ng DOH bilang pagtutol sa pulisiya ng DOH na nagbabawal umano sa mga babae na mga anak sa kanilang mga bahay. Gamit ang mga lata at barya, kinalampag ng mga kasapi ng Kilos Bayan para sa Kalusugan at Council for Health Development ang gate ng Department of Health dito sa Maynila kaninang umaga bilang pagtutol daw sa no home birthing policy ng DOH na inilabas noong 2008. Samot-saring banderitas at placards ang kanilang bitbit. May isa pang babae na naupo sa isang duyan. Pagpapahiwatig daw ng hirap na kailangan pagdaanan kung ang isang babae na nasa probinsya ay kakailanganin pang bumiyahe sa pinakamalapit na health facility para mga anak. 2008 pa inilabas ng DOH ang Department Order 2008-0029. Pero noong isang taon, naalarma na raw sila dahil may ilang kaso na nakukulong daw ang mga kumadrona o di kaya na may hindi mairehistro ang mga sanggol dahil kapag napag-alamang sa bahay ito ipinanganak. Base kasi sa polisiya ng DOH, maliban sa mga ospital, pwede na lang mga anak sa mga health facilities na inaasistihan ng skilled health professionals. Hindi namin tinututulan yung pagkakaroon ng pasilidad ng gobyerno, ng DOH, doon lalo pagsisiguro na dapat mga anak, ligtas na mga anak yung mga nanay. Tiyakin na doon sa yung mga pasilidad na yon ay nandoon mismo kahit sa malalayong probinsya natin, sa pinakamalayong probinsya. Si Beverly Cada, ipinanganak ang 2 anak sa kanilang barong-barong sa Leyte. Hindi na raw niya nagawang pumunta sa ospital o sa tamang health facility dahil sa layo ng kanilang bahay at kakulangan sa pambayad. Kasi kung malayo po sa ospital doon, mahal po ang pamasahe, bundok sa amin. Kaya nahihirapan po kami ang sasakyan po doon kasi habal-habal lang po. Si Maylin Cañete naman, sa Tondo lang nakatira pero dahil walang pera, hindi pa rin nagawang pumunta ng ospital. Delikado ba ang anak sa bahay? Opo, delikado. Mahirap din Bakit sa bahay ka pa rin nanganganak? 3 beses na kahit na delikado. Kasi wala kaming pera pang pa-check up sa hospital. Ang panganak kasi sa bahay ay aabutin lang halos ng 3,000 kumpara sa isang pribadong ospital na pinakamababa ang 6,500 pesos kung sa level 3 na ospital. Wala pa ang mga gamot dito. Kaya naman ang mungkahi ng mga protesters, pagandahin ang serbisyong medikal, itaas ang budget at pagsanayin at ikalat ang mga nurses at licensed midwives. Maris, ayon naman sa ating panayam kay Director Irma Asuncion, Director siya ng National Center for Disease Prevention and Control, wala silang inilabas na ganitong home birthing policy, kundi ang polisiya raw ay nais lang magpatupad ng health reforms para mapababa ang maternal and neonatal mortality. 2 raw ang planong gawin ito. Isa ay ilapit nga ang mga health facilities sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga nasa mga remote na lugar. At pangalawa ay gawing beneficial ang PhilHealth sa lahat. Ang DSWD daw ay gumagawa ngayon ng listahan ng ating mga kababayan na kapuspalad para nang sa gayon itong mga babae na nandito sa listahan na ito, kapag sila ay pumunta sa mga ospital or sa mga health facilities na ilalapit nga sa kanila ng DOH ay wala silang babayaran at all. Isa kasi sa mga nirereklamo nga ng mga realista kanina, napakamahal ng kanilang kailangan ibayad kapag pumupunta sila sa health facilities, kaya't nais na lang nila na sa kanilang bahay-bahay mga anak. Mariz? Maraming salamat, Isay Reyes.